Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes na. Dahil ang pamamahayag. Biyernes ngayon, ikab-31 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Senador Bong Revilla pinayagan na magpiyansa sa kasong malversation. Reklamong plundered graft laban kina Senator Legarda at anak na si Congressman Leviste isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Ombudsman. Rollback sa produktong petrolyo, inaasahan naman sa unang linggo ng Agosto. Health Secretary Pujalte inireklamo sa Malacanang dahil sa pagsusugal sa kasino. Asawa ni Vice President Sara Duterte pumalag sa pagre-release ng kanilang tax records. DPWH Secretary Dizon sumumpa na hindi kakandidato sa 2028. Utak sa pagpaslang sa lady vlogger sa Caloocan, tukoy na ng PNP. At mananaya mula sa Gensan na solong mahigit 97 million pesos na jackpot prize sa Lotto. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pansamantalang makalalaya na mula sa pitan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay dahil kinatigan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ng kanyang petisyon na makapaglagak ng piyansa sa kasong malversation. Ayon kay Attorney Dennis Paulma, Clerk of Court ng naturang dibisyon, itinakda sa 1 milyon ang cash bond para sa temporary liberty o pansamantalang paglaya ni Revilla. Tinanggihan naman ng Anti-Graft Court ang kaparehong bail petition ng kapwa-akusado ng dating senador sa malversation case. Samantala, sasailalim na sa preliminary investigation ng Ombudsman ang reklamong plunder at graft laban kina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay sa kontrobersyal na transaksyon sa solar energy. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, lumikha ng malaking pinsala sa bansa ang solar empire ni Leviste dahil sa kabiguan na tuparin ang mga kasunduan ng kanyang negosyo sa gobyerno. Sinabi ni Remulla na taliwas sa batas ang ginawa ng kongresista dahil sinolo nila ang kontrata sa buong Pilipinas para sa pagsusupply at pagbebenta ng solar energy. Ipinahayag ng Ombudsman na ghost electricity ang isinukli ni Leviste mula sa kontrata na kanyang nakuha sa gobyerno para sa solar energy. Paliwanag ni Remulla, isinama sa reklamo si Legarda dahil sa paggamit umano ng kanyang impluensya upang masolo ng kanyang anak ang eksklusibong prangkisa sa naturang industriya. 16 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, inaasahan namang bababa ang halaga ng produktong petrolyo sa pagpasok ng Agosto. Gayunpaman, hindi dapat umasa ng malaking tapyas presyo ang publiko kahit pa bahagyang humupa ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, tinataya na abot lamang sa 80 sentimos ang maaaring maging rollback sa kada litro ng gasolina, 50 sentimos sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Samantala, batay naman sa forecast mula sa oil industry sources, posibleng itakda sa 50 sentimos hanggang piso kada litro ang tapya sa diesel, habang piso naman hanggang 1.50 ang posibleng maging bawas sa gasolina.
Inireklamo naman sa Presidential Complaint Center sa Malacanang si Health Secretary Brix Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga major casinos. Ang reklamo ay pinaabot ng concerned citizens na nakakita sa bagong talagang kalihim habang nasa loob ng Okada Manila at Soler Resort and Casino. Ayon sa source, gumagamit umano ng alias na Luis Santos si Pujalte upang makaiwas sa mata ng publiko. Ipinahayag ng complainant na malinaw na nilabag ng DOH Secretary ang Presidential Decree 1869 na nagbabawal sa mga opisyal o kahit ordinaryong empleyado ng gobyerno na maglaro o manatili sa loob ng casinos. Si Pujalte ay inappoint ni Pangulong Marcos sa DOH bilang kalihim nito lamang July 13. Pinalitan niya sa pwesto si dating DOH Secretary Ted Herbosa na nahaharap naman sa mga kaso sa Ombudsman. Samantala, sinisiguro naman ni Atty. Manasseh Manscarpio na patuloy nilang irerespeto ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Gayunman, naniniwala ang mister ng pangalawang Pangulo na dapat ma-resolve ang usaping legal sa pagsabina sa kanilang income tax records na napagtibay na dahil sa pahintulot at otorisasyon din ng Presidente. Ayon kay Atty. Carpio, nananatili ang kanilang posisyon at dapat isailalim muna sa masusing ebaluasyon ang paggawad ng naturang executive power sa ilalim ng constitutional framework ng hindi nakukompromiso ang karapatan ng taxpayers. Tinukoy ng abogado ang kawalan ng indikasyon na nagpalabas ng anumang tax assessment o determinasyon at tax deficiency ang BIR laban sa kanilang mag-asawa. Palaisipan din sa legal team kung natugunan ang procedural requirements bago ipalabas ang authorization na i-turn over sa Senate Impeachment Court ang tax record ng kanilang kliyente. Tiniyak ng asawa naman ng Vice President na gagamitin ang kanilang hanay ang lahat ng legal options habang iginagalang ang impeachment court ng Senado. Sumumpa naman si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi siya tatakbo sa 2028 elections. Ito ang reaksyon ng kalihim sa mga naghihinala sa kanyang tunay na pakay sa aktibong pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng programang 2x2, binigyang diin ni Dizon na siya ay nag-iikot hindi upang maagang mangampanya, kundi upang personal na inspeksyonin ang mga proyekto ng DPWH. Binigyan diin ng kalihim na kahit itaga sa bato ay hindi talaga siya kakandidato sa 2028. Pakinggan po natin ang panayam sa kanya. Ito po si DPWH Secretary Dizon. Itagaan nyo sa bato, hindi mangyayari yan kasi hindi tayo politiko. Hindi tayo bagay sa ganyan. Ang tinig po ni Secretary Vince Dizon. Samantala, tayo muna ay makipag-usap sa isang former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Investor Relations Office. Siya po isang ekonomista. Kasi marami hong maraming nagtatanong sa akin, partner, tungkol sa utang panlabas ng ating bansa. At wala naman akong may alam ako, pero syempre kailangan nating humanap ng mas otorisadong magpapaliwanag dito dahil nakita ko rin sa isang kanyang salaysay na ang mga Pilipino ay sandamakmak na. Tama ba ito? Ang utang ng bawat Pilipino ay pumapalo na nung June 26 ng 171,602. Sipin mo, may utang pala tayong ganong kalaki. Ikaw meron, ako meron. Noong May 26, 162,700 at June 2025, 151,464. Let's have Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang hapon sa inyo. Hello po, Ma'am Cora. Magandang hapon sa inyo, Henry at saka Karen. Opo. Ma'am, bakit kami nagkautang ng ganyang kalaki naman? At paano naman kami makakabayad ni Karen at pati kayo? Bakit tayo lang may utang? Pati si Ma'am Cora meron din. Paano natin babayaran ho ito? Bakit ba mayroong ganito? Actually, tayong lahat utang? naman tayo may utang na eh. Kasi ang total debt ng national government ay 19.1 trillion na, no? Pumalo na yun sa ganyang halaga ngayong Hunyo 2026. At tumaas yan ng 2.8% galing nung May. Okay? So yan, kaya pag dinivide mo yan, kada Pilipino, ang population ngayon ay 114 million. So ang lalabas dyan ay 172,000 kada Pilipino. Ma'am, So babayaran natin yan ng ating buwis kasi ang pagbayad ng utang, every year kargado na yan sa ating national budget.
Ma'am, ano itong binabanggitin yung kabuoang utang natin na pinagsama na ito ng internal at saka external debt? Yes, oo. Ang domestic ang breakdown niyan, domestic debt is 12.9 trillion, ang external or foreign debt is 6.2 trillion. Pag kinonvert mo yan sa US dollars, yung external debt na yan, umaabot yan sa 101.3 billion dollars. Ngayon, ang medyo nakakabahala, ang ating international reserves ay 104.7 billion dollars, no? So kung halimbawa, halimbawa lang naman 'to na babayaran natin lahat 'yan na utang natin. Ngayon, ang matitira na lang ay 3.4 billion na lang ang matitirang dollar reserves natin, ano. So, kung mangyayari ngayon na babayaran natin lahat, kukonti na lang ang pera matitira para sa pag-angkat. So, ganyan yung kaya medyo nakakabahala na kasi pag lumaki pa to ng lumaki, malalampasan na niya yung dollar reserves natin at tataas yung principal payment. Ngayon, pag-usapan natin yung principal payment, Yeah. Nung January to June, yung interest pala ay ang total debt service natin, yung binayaran natin ng January to June ay 1.2 trillion pesos. Okay? Ang interest pa lang, 484 billion pesos ang binayaran natin ng January to June. Tumaas yan ng 16.6%. Okay? Ang principal 743 billion pesos at tumaas yan, lumobo yan ng 110% ang principal payment. Kaya yung total debt service natin ay tumaas ng 60%. Pero ang pinanggagalingan ng pambayad niya ng ating revenue collection ay tumaas lamang ng 5.7%. So 10 times more ang pag-akyat ng ating debt service doon sa ating revenues. Kaya more than about 54% ng ating revenues ay napunta lamang sa pagbayad ng utang. Labis sa 50%. So Ma'am Cora, kung hindi po tayo ekonomista, ordinaryong mamamayan, sa aking pagkakaintindi po sa inyong eksplanasyon, kumbaga ang taas po talaga ng ating utang at kahit bayaran po natin yun, hindi po kakayanin ng ating revenues or yung kinikita po, tama po, ng ating pamahalaan? Oo, kaya rinorol yun na lang nila yung principal kasi yung kinikita nga nating buwis, kalahati nun pambayad lamang sa utang. So, ang gagawin nila yung principal payment, pahahabain nila yung pagbayad niyan para hindi masyadong malaki yung babayaran natin kada taon. Pero ngayon pa lang, nakikita na natin na sobrang bilis ng pagtaas ng ating pangungutang, no? Kaya yung binabayarang utang, tumaas siya ng 60%. Opo. So, hindi makatwiran ang pagtaas nito kasi yun nga kinikita ng gobyerno ay tumaas lamang ng 5.7%. Mabagal yung kita. Pero Ma'am Cora, balikan ko lang din yung sinabi nyo about our dollar reserves. Kasi kailangan po natin ito para makabili po tayo ng siguro produkto, raw materials o kung ano man po galing sa labas ng bansa. Katulad po ng produktong petrolyo, tama po ba? So, pagkakulang po ito, ano pa po ba yung maaring maapektuhan? Ano po ba yung maaring maging epekto nito kung kulang po ang ating dollar reserves? Babalikan natin yung nangyari nun sa panahon nung tatay ni BBM Kasi nung time na yon, ang dollar debt noon ay 28 billion, ang international reserves ay 2.5 billion lamang. So kumbaga 10 times more yung dollar debt kesa doon sa reserves. Ngayon, hindi pa naman gano'n kasi nga pasalamat nga si BBM sa mga OFWs, medyo malaki pa yung reserves natin. Pero parang 1-to-1 na 1:1 na. So kung tumaas pa yan ng tumaas, liliit yung kapasidad natin para magbayad ng utang. Pero ngayon, dahil hindi pa, ang namimiligro dito yung piso. Manghihina yung piso kasi mas lumalakas yung demand sa dolyar dahil nga tumaas ang presyo ng crudo, di ba? So, ang imports natin tumataas. Tapos bumagsak ang foreign direct investments.
na pinanggagalingan ng dolyar. Tapos yung OFW remittances nanghihina na rin. So usually in the past mga 3 to 4% ang angat niyan. Ngayon 2.5% lang nung January to May. So medyo medyo ang talagang epekto niyan yung piso manghihina ng manghihina. Pero Ma'am Cora, saan na po, siguro itong pinaka basic na tanong lalo ng ating mga kababayan sa baba. Magtitinda magtitinda sa palengke, tricycle driver, jeepney driver, mga common tao. Ang tanong marahil is, saan napunta itong mga inutang na ito? Ito ba yung sinasabing benting bigas? Ito ba yung sinasabing sa zona na mga ayuda sa driver, mga ayuda sa manggagawa, AX, AKAP? Yan ba yun, ma'am? Hindi nga maintindihan kasi dapat pag nangutang tayo, gagamitin yan para sa infrastructure spending, Oh. yung mga programmed budgets, programmed expenditures, no? Pero ngayon wala tayong masyado nakikitang bidding ng mga malalaking projects. So malamang nagamit yan sa katiwalian, sa corruption, no? Nag-leak. Ang laki kasi nung leakage dun pa lang sa flood control, di ba? 1.45 trillion yung sinasabi nilang nag-leak from ghost projects. So marami pang iba kasi hindi lang naman sa flood control yung naging katiwalian pati sa iba like yung mga health centers hindi natapos, yung housing projects napakababa ng delivery, yung school, yung classrooms napakababa rin ng delivery ng ating pamahalaan ngayon. Opo. So nag-under-deliver talaga sila pagdating sa infrastructure. Yun, kaya hindi natin alam kung saan napunta na talaga, kundi sa mga maleta malamang. Ma'am, teka muna, you were with the central bank at kayo po ay investor relations officer. Ito bang history ng pangungutang na ito sa lahat ng mga nakalipas na administrasyon? Ano ang statistics nito? Kung titingnan mo yung inutang ni Marcos ni BBM, no, for the last 4 years, it already accounts for 34.2% of the outstanding debt. Okay. So ibig sabihin, pag sinuma total mo yung inutang ng iba-ibang presidente, siya yung pinakamalaki. Kasi 34.2 na Wala naman pandemya. Nung time ni President Duterte, medyo malaki yung inutang nila ng 2020, I think 2019 tsaka 2020. Pero napunta yun talaga para magbigay ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho nung pandemya. Tapos yung GDP mataas pa noon, tsaka investor confidence mataas pa noon, kaya yung foreign investments tumaas pa rin ng mga 20% nung time na yon, or total investments pala. So dito makikita mo tumataas ang pangungutang pero pabagsak ang foreign investments kasi bagsak ang investor confidence. At saka ang economy mo nanghihina, kaya nung first quarter 2.8% lang. Imbes na dun sa pinapromise niya na 6%. Opo. So lopsided talaga ngayon yung nangyayari sa ekonomiya natin kasi makikita mo ang talagang tumataas lamang ay ang pangungutang. The rest bumabagsak. Teka muna ma'am, from the point of view of an economist and a former officer of the Bangko Sentral partner, paano dapat na-justify ng gobyerno sa mga tao ang ginagawa nitong pangungutang? Ano ang pwedeng hindi naman pampalubag loob, kundi para naman masabi na, okay, sige, nangungutang kami, ibinabayad namin yung buwis ninyo, pero dito naman napupunta. Anong justification dapat? Wala nga silang maipakita dun sa nangyayari sa inuutang nila, hindi ba? Kaya ang mga taong bayan ay nagtatanong, saan napunta ang inutang ng gobyernong to? Ngayon, yung mga bangko, nagpapautang lang yan, kasi yan ang trabaho nila di ba? Pero ang interest na binabayaran natin, tumataas. Kaya nga tumaas ng 16% yung interest na binayaran natin so far, January to June this year. Kasi yung risk, no? Yung risk na hindi mabayaran, tumataas yun. Kasi yung cash flow natin nanghihina. Ma'am Cora, balikan ko din po yung na-mention nyo kanina na bumababa po yung
padala po ng mga OFWs. Sabi nyo, usually pag tumataas siya ng mga 3%, 3 to 4%, no? And then you also mentioned the slowdown in the foreign direct investments. Medyo aggressive po ang ating administrasyon, yung economic team ni PBBM. They've been traveling around, kumbaga nakikipagpulong sila sa iba't ibang mga potential investors sa iba't ibang bansa. Ano po ang basa nyo dito? Bakit yung ito pong ginagawa ng administrasyon, it seems it doesn't reflect yung numero na na-mention nyo o yung movement ng mga foreign direct investments and yung padala ng mga OFWs po natin. Ano po kaya ang dahilan po nito? Yung sa OFW remittances, ang nangyari dyan, kaya medyo nanghina kasi maraming bumalik, di ba nung nagkaroon ng repatriation ng mga OFWs, nung nag-umpisa yung gera sa Middle East. Kaya nabawasan din yung mga yung ipapadala. At saka marami rin na stock na Pilipino sa mga barko sa Strait of Hormuz. If you recall, ang Pilipinas ay ang mga Filipinos ang pinakamarami yata mga seafarers, no? Opo. So talagang affected yung abilidad nila na magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Yan yung sa OFWs. Ngayon, yung sa foreign direct investments, maraming factors na bago sila makapasok ng pera dito. Kasi maski pumunta ang presidente tapos nag-pledge ng investments yung kunwari yung Japan, Canada, whatever, no, yung pinuntahan nila, para ma-translate yun sa actual investment, no, yung foreign direct investment nga, kailangan magkaroon sila ng kumpiyansa unang-una sa sistema dito. Kaya lang kung naririnig nga nila na grabe yung corruption, minsan umaatras sila. That's one. Corruption is a factor kasi good governance is part of their rating, no, sa mga investors. Kalawa, red tape. Ganyan. So, yung iba, nandito na, pero pag humingi na sila ng mga business permits, nakikita nila na napakaraming balakid hindi lang sa national government, pati sa mga barangay or sa LGUs, ganyan. Tapos, hindi lang red tape, may padulas pa yun. Kaya, medyo nahihirapan sila talaga mag-umpisa. Kaya minsan nandito na yung pera, hindi pa natutuloy eh. Kaya may mga nagtanong Nagiging sa akin, bato pa. ano ba yung paxili? Ma'am, yung paxili ka na yan. Ma'am, ano ang Yes. solusyon? Ano ang solusyon? Hindi. We want to ask sana. Oo, pero pa-explain siguro ma'am, mukhang maganda, marami ang hindi nakakaintindi. What is that? Paxilica. Sige. Oo. Yung Paxilica, yan yung parang gustong umpisahan ng presidente in partnership with the US na kumuha sila ng mga investors, mag-attract ng investors dun sa Clark. Kaya lang, ang problema, walang nagpo-propose kasi napakagulo ng mga, yung hindi pa nila alam ko talaga kung anong gusto nilang gawin. Kaya ganyan, maski sabi mo nang nandyan na yung plano, hindi pa rin makalapit yung mga investors talaga. Isa pa, malaki ang pangangailangan nila sa kuryente. Ang kuryente dito sa Pilipinas ay napakataas, no? It's one of the highest in Asia. At ikalawa, tubig. Napakalaki ng demand ng tubig kasi mga tech companies yung gusto nilang i-attract dyan sa Paxil. Ma'am, solusyon dito sa problema So yung sinasabi mong solusyon, ang kailangan talaga magkaroon ng fiscal discipline, no? Magtino yung gobyerno kasi kailangan ma-restore yung tiwala. Ang problema kasi na negative na nga yung trust rating ni Presidente, di ba? -12 or -27. Depende sa ang tawag dito, yung pollster na gumagawa ng survey, no? So, kung yung negative na yon, napakahirap ibalik niyan eh. Kasi kailangan meron maging accountable. Okay? So, sinabi ni Presidente na huhulihin si Romualdez pero ilang araw na walang nangyayari. Nung kay Marcoleta, napakabilis, no? Pero ngayon, kay Romualdez, parang wala tayong naririnig after SONA. So, anong mangyayari dyan sa mga kawatan? Kasi kailangan talaga magkaroon ng accountability at kung maaari, isoli nila yung mga nainakaw nilang pera. Tapos ikalawa, yung budget, talagang dapat ilagay na nila sa mga meaningful projects at magbigay sila ng trabaho. Kasi hanggat wala masyadong projects, hindi nagpa-pump prime ang government,
tataas pa rin ang unemployment. So pag mataas ang unemployment at saka underemployment, yung market mo, yung consumer demand mo, mababa. So maski mag-invest ka, kung wala naman bibili, bakit ako mag-invest dito? Sa ibang bansa na lang ako kung saan malakas ang demand. No? So kasi syempre mga business, gusto niyan profits. Anyway, ma'am, it's an honor. We would like to thank you once again for joining us. At least naintindihan natin at ang ating mga kababayan itong problemang ito na 54% na pupunta lang sa pambayad sa utang. Delikado ito. Ma'am Okay. Cora, thank you so much. Nakakalungkot. Apo, Thank you, Maraming ma'am. salamat, Henry. Thank you si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista. We'll be back after the break. Ang BIR tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte, partner at si Attorney Man Scarpio, na isang sibilyan sapagkat hindi naman siya trabahante ng gobyerno, nagkataon na siya asawa ng pangalawang pangulo, ay inaprubahan na ho ng Pangulong Marcos sapagkat siya lamang ang tanging makapag-aaproba para mabuksan ito sa impeachment court. Ngayon, mayroon ng reaksyon siyempre ang kampo ng Vice President in particular. Ito ho'y galing sa kanyang reaksyon ng kanyang asawa. Tika, linawin ko lang. Reaksyon ito ng kanyang asawa, not the Vice President. Si Attorney Neil Abayon, ang spokesperson ni Attorney Man Scarpio. Attorney Neil, magandang hapon po sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Attorney Abayon, sir. Good afternoon po. Thank you for having me. Apo. Attorney Neil, diretso na kami. Ano ang reaksyon ng kampo ni Attorney Mans dito sa naging desisyon at naging pag-aproba ng Pangulo na mabuksan yung kanilang BIR tax records sa impeachment court? So yung pinaka-comment lang naman talaga ni Attorney Mans dyan is, of course, he will respect the actions of the Senate Impeachment Court. Pero he is also, or we are also reviewing all available legal remedies. Tapos kung may makita po kaming legal remedy, ay posible pong i-exhaust ni Attorney Mans yun siya. Pero number one, we will respect what is happening po, or what is happening currently in the Senate Impeachment Court. Opo. Meron Kasi yun kasing- po yung proseso na currently. Yun yung status. Doon sa statement, ang pinakang heads po na nakalagay ay release of tax records is procedural step, not proof of wrongdoing. Anong ibig sabihin po nito? Yes. So ano po yan pag kukuha kasi ng evidence yung court, yung isang process po niyan is via a subpoena. So yung in-issue po, di ba, is subpoena duces tecum, meaning nag-order yung impeachment court to produce certain documents including yung BIR records. So pinroduce lang po yun ng BIR at ng mga bangko na inorderan ng court via the subpoena. And then that will still undergo the procedure, the legal procedure in the Senate Impeachment Court kasi meron pa rin naman yung rules on admissibility. Kasi kung makita din po ninyo yung order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Presiding Officer Escudero doon na dapat yung mga ebidensyang makuha via the subpoena must relate to the impeachable offense during the term. Okay, So from yung understanding po namin doon, kung hindi yun ma-relate ng prosecution, inadmissible evidence po yun. Okay. So ibig sabihin po, bibigyan nyo rin naman po, bibigyan po ng kampo ni Attorney Carpio ng pagkakataon na ang impeachment court na suriin yung mga dokumento, tingnan po kung pwede po o admissible kumbaga o pwedeng gamitin ito. Pero kung hindi po ay it is of course magiging decision po, tama ba, ng inyong kliyente na wag na pabuksan, wag nang ipulat, wag gamitin. So, ganito na lang kasi ma'am para mag-gets nyo talaga yung main issue talaga na nakikita namin. Currently naman po, di ba, alam natin na yung in-issue ng BIR against Attorney Mans, VP Sara, and some corporations was a letter of authority. Yeah. So, yung letter of authority po kasi, LOA, that is preliminary pa lang po yan sa BIR. Para yung BIR mag-conduct ng review, may clarificatory questions sila sa taxpayer. So, wala pang any tax deficiency wala pang actual na sinabi yung BIR na may tax deficiency sila Attorney Mans. So yung dilemma lang namin, kung preliminary pa sa BIR tapos i-disclose dun sa impeachment, parang possible magka-conflict kasi dun magkakakroon ng conclusions pero sa BIR, puro palang preliminary yung nangyayari. Teka muna. Yun yung issue dun. And then yung second issue po, pag, di ba, meron pong test of relevancy din ng evidence, whether or not it relates to the impeachable offense during the term. Paano po kung hindi nila ma-relate pero dinivulge nila yung mga confidential documents? Okay. So unfair din po yun.
So, ayan. Attorney Mans. Kasi we have to remember, Attorney Mans is not an impeachable officer. He has his own set of constitutional rights that should also be respected and protected. Okay. So attorney, ano po ba dapat? Ano po ba ang nais naman po ng kampo ni Attorney Carpio? Sabi nyo, oo nga naman, it makes sense. Kung na-divulge na pero hindi pala relevant dun sa mga Ma-relate, yes. Oo, So politically, di ba, ma-relate. ang pangit na So, tingnan. Yes, so ano po ba dapat ang inyo pong nais na gawin ukol po dito sa mga dokumentong ito? So, since confidential matter siya, yung sa amin, dapat ma-disclose din siya in a confidential way via executive session. Okay. So Kasi ano po like what I stated, di ba, yung sa BIR ngayon, LOA pa lang, preliminary. Tapos, Okay. it would appear now in the impeachment, parang may mga conclusions na ng mga ganito. Pero currently, wala pa pong any declaration of tax deficiency. Teka muna. Plus, we also have to remember din po kasi sa BIR, yung purpose ng LOA is to determine whether or not you have a tax deficiency. Hindi din po automatic yun na porkit may tax deficiency ka, that's already unexplained wealth. That's a completely different issue. So yun yung possible magkahalo-halo kasi. Tas in the eyes of the general public, pag hindi nila mag-gets yung difference nun, yung distinctions between tax cases from criminal cases, unfair yun. Especially to Attorney Mans, who is not an impeachable officer. Teka muna, Attorney Neil, dapat ang mangyari muna Yes. ay matapos muna yung preliminary investigation sa side ng BIR. sa side ng BIR at makita kung may tax deficiency bago ito iharap sa impeachment court. Is that what you're saying? Not necessarily naman po, pero yung point lang namin nga, pag nakita nyo yung difference, di ba, sa BIR preliminary, tapos sa impeachment, gagamitin lang for conclusory purposes. So, possible magka-issue po talaga ba? Plus, hindi rin po nga kasi impeachable officer si Attorney Mans. So currently, So, dalawang wala bagay. namang any subpoena to him or walang summon. So, how will he confront na So, pinapresent na yung documents din niya dun in So, the impeachment court? So dalawang bagay nga. Una, wala pang findings, any findings of wrongdoings ang BIR. Yes. Tapos pag biglang ginamit na ito ng prosecution at inilantad na sa publiko, because we were dealing with figures. We're dealing with Yes. we're dealing with numbers. Pag hindi well versed sa bank transaction or whatsoever, ang publiko pwedeng i-spin na may tinatagong BIR o tax record ang na related sa yung sinasabi nilang hidden wealth ang mag-asawa. Yes. Yun nga yung possible na scenario kasi pwede na siya gamitin as material, 'di ba, for commentaries, statements ng mga anti-Duterte na group. So, yun yung dilemma. Kasi we have to remember yung impeachment process is not political, 'di ba? It's not purely political, it's sui generis, but the main purpose of impeachment ay to determine whether or not ma-impeach ba or ma-convict yung impeachable officer. Hindi naman para sirain yung political reputation ng individual eh. So now your Diba? Hindi po yun prayer, yung purpose ng impeachment. now your prayer to impeachment court is to treat it confidential and discuss it in a Executive session. Yes, kasi unfair po eh pag i-disclose sila lahat ng confidential documents tas biglang hindi pala nila ma-relate to the impeachable offense during the term. So why did you disclose that information? It's all Diba, out it in will the affect the political open capital na. of the respondent eh. Tapos si Attorney Mans being a private respondent, maapektuhan din yung reputation niya as a practicing lawyer. Okay. So, Kaya nga lagi naming sinasabi before pa na si Attorney Mans should be given a different treatment kasi he has his own set of constitutional rights that should be protected. Plus if you also look at yung corporations din po, di ba? Yung corporation is also a separate juridical entity. May sariling personality din po yan under the law. Hindi naman porket may shareholdings ka dun, ibig sabihin sa ikaw lang yung corporation na yun eh. okay. So at least Diba? So madami pong madaming questionable, madaming legal questions that should be really addressed. okay. So what Otherwise, pwede siya magamit talaga for political persecution purposes. I-divulge lang kasi hindi ma-relate. Wala, ano pa yung magagawa ng respondent Okay. in that situation?
Okay. So attorney, at least medyo malinaw na po tayo sa issue na yan, ano. So I'm just going back to the statement released by Attorney Carpio, ano. Now when the statement said, and I will read it po, ano. So respect for the rule of law requires allowing the Senate Impeachment Court to perform its constitutional mandate independently Yes. and without external influence. Can you explain this? What is it? Bakit kailangan ay independently, and ano po yung tinutukoy na external influence? So yung external influence dyan, that's going to be the public. Hindi siya maging trial by publicity dapat. It should be based on the rule of law. Kasi the impeachment process, although quasi-political siya, meron pa ring rules of procedure. Meaning dapat masunod yung rules of procedure and then yung evidence. It must be all based on the rule of law. Yun yung simplest way to explain that po. Ako naman kasi pagkakaintindi ko rin naman po dito is Attorney Manasseh Carpio is not the one on trial. Tama po ba ang aking pagkakaintindi? Yes. Opo, that is correct. Yung bang punto na yan na he is a private individual and hindi nga siya nasa sabina pa, will you not go to the Supreme Court for that particular matter? Hindi ko lang masabi currently, sir, kung ano yung legal strategy namin, yung specific. Pero we are fully reviewing everything. Kasi binabalance din po namin, kasi ayaw naman namin yung dating ngayon pag nag-file kami ng cases, kasi yung itatapon na naman na issue niyan kay Attorney Mans ay pinipigilan lang yung impeachment. Hindi po yun ganun, di ba? Sa statement, may kita ninyo, he 100% respects the impeachment process. Yeah. Pero it should be done in a manner na respected din yung constitutional rights niya. So, ayaw namin na isipin ng public na if he will file cases, it's just simply to stop the impeachment. Hindi po yun ganun. Attorney He Neil, is simply following the rule of law. Yes, apo. pakibigyan mo nga uli kami ng constitutional right regardless of kung ito ay first gentleman or Attorney Mans Carpio. Ano ba yung constitutional right ng isang Pilipino, ng isang individual, ng isang taxpayers na dapat igalang? Right to due process and right to confidentiality. Kasi kung i-divulge po yung documents ni Attorney Mans, he will not be given an opportunity to confront it. That's the problem. Sana doon yung right niya to be heard. That's a violation of due process. Pagkatapos yung mga You cannot just say asawa ka ng impeachable officer kasi that is also a document na siya yung named individual. Hindi naman si VP Sara lang yung nandun eh. tapos yung mga abogado ng defense, abogado lang yun, VP Sara. Yes, opo. So wala kayong They're not speaking for Attorney Mans. So wala kayo palang representasyon pag nagkataon. Well, currently, yun po yung nangyayari. Kaya nga po it's a very it's a very complicated issue. Kasi ayaw nga namin magmukhang gusto na ginugulo lang ni Attorney Mans yung impeachment. Pero he wants also, of course, ma-respect yung constitutional rights niya. Kasi rule of law po yun, di ba? That's in our preamble sa constitution natin. Pero attorney, ano naman po ang reaksyon ninyo pag sinasabi naman po ng iba na Attorney Mans Carpio is the husband? So meron tinatawag na conjugal properties, shared Conjugal properties, property. may mga ganun po. Ano naman po ang explanation nyo po dyan? Hindi ko lang fully ma-discuss yung substance yan, mama, kasi that's part of the legal strategy. Pero ang masasabi ko lang po, yung ganyan kasi that's under the family code. So meron din tayong constitutional rights under the Constitution. Yun lang yung masasabi ko na medyo okay. general term for it. Okay, kasi marami nagsasabi na because of the connection, husband and wife, conjugal property, Yes. what is yours is mine, what is mine is yours. Di ba may mga ganun po na usapin? Pa- So, For family code purposes mainly. yes. Paano? This is an impeachment process po. Iba naman. Okay. Diba? Para malinaw. Okay po. Paano pala, Attorney Neil, kung biglang ilabas ito ng impeachment court at pagdating sa punto na isa sa publiko na yung BIR records ni Attorney Mans Carpio, ang sasabihin ng defense, we are not privy to that. We cannot stand on behalf of the second gentleman because we are not his lawyers. So I cannot speak, sir, unfortunately, for the defense. Hindi, Yung ibig ko defense po sabihin, makasagot yan. hindi, ibig ko sabihin, on your side, pwedeng sabihin nila yon. Teka muna, bakit ba kami, hindi naman kami ang abogado niya, hindi naman siyang impeachable officer. Because he is not impeachable individual nga. Yes. Yun nga po. Pero I mean, as to that na baka sabihin ng defense, hindi po ako yung
proper person. Pero that's a possibility. Pero hindi kasi ako, sir, pwede mag-discuss lang ng speculations possibility because I I'm here as the understand. spokesperson of Attorney Mans as an Sige. engaged lawyer po. Basta para sa inyo lang, your prayer, para naman hindi malabag yung kanyang constitutional right, is kung wala pang findings, malinaw yon. Kung wala pang findings ang BIR, don't discuss it in public, Yes. executive sessions muna. Yes, yan yung hope and prayer po namin. Para at least balance din naman yung right to privacy. Opo. And then Tapos also, mapapakita natin na hindi lang siya for trial by publicity purposes, di ba? Nirespeto rin talaga yung constitutional rights ng lahat ng involved So or binimension nilang parties. So yung reiteration lang siguro, attorney, dun sa statement ni Attorney Carpio na of course his side will continue to comply, and I quote, with every lawful directive while fully exercising the constitutional rights available to every Filipino under a system of justice. So he will be cooperative, he will comply, tama po ba? Gagawin niya rin po ang kanyang parte kung ito po ay nasa batas, tama po ba? Well, kung may order yung Senate Impeachment Court, may subpoena, parang ganyan, we will comply. Pero of course, yung final arbiter pa rin kasi is always the Supreme Court. Yung final to determine whether or not may grave abuse of discretion ba, how to properly interpret the Constitution. Kasi currently, although may order yung Senate Impeachment Court, yun yung decision ng Impeachment Court. Pero pwede pa rin po yan ipa-interpret sa Supreme Court. Lalo na po kung mapakita namin na may grave abuse of discretion. And So finally, he always has that option po. And finally, Attorney Neil, Yes. you were saying wala kayong tinatago, wala kayong pinagtatakpan. All you want is to respect the constitutional rights of Attorney Mans Yes, Carpio. follow the rule of law. Yun lang po talaga. Walang political persecution, walang railroading. Respetuhin lang natin yung Constitution kasi that's not only Attorney Mans's right eh. 'Di ba? The Constitution ay para po yan sa lahat ng Pilipino. So wag po sana sagasaan yan kasi kung sinasagasaan, you are railroading the Constitution, you are literally parang lambasting the Filipino people. Kasi kung Diba? Yun lang po talaga yan. kung magagawa mo ito sa asawa ng pangalawang pangulo, baka may mag-aalala rin ang mga ordinaryong Pilipino. Plus pag hindi po talaga nirespeto yung Constitution, wala nang rule of law sa bansa po natin nun. Alright. Attorney Neil, Diba? thank you for joining us. Salamat po. Thank you po, attorney. Thank you po for the invite. Apa. Good evening po. Si Attorney Neil, ang abogado po ni Attorney Mans Carpio, tagapagsalita ho niya. So, sa impeachment court, yun ang kanilang prayer partner, and they're hoping na mapagbibigyan kasi nga para sa kanila, kahit nga yung BIR, wala pang resulta yung preliminary investigations, wala pa silang conclusions kung may tax deficiency or may kaso sa pagbabayad ng buwis yung mag-asawa. Pero kung ibubuyang-yang mo na agad dito sa publiko, baka ma-trial by publicity. Pagkatapos biglang sasabihin naman ng BIR, wala namang problema po eh. Biglang bawi. Oo. Medyo mabigat nga naman. Pag nailabas na kasi, mahirap nang itago ulit. Sabi nga nila. The constitutional rights of each and every individual. 6 ng gabi. Flash Report. Noche, saan yan? Anong nangyari dyan sa Las Piñas? Mayroon daw saksakan dyan ng mga estudyante, tama ba? Tama, Henry at Miss Kay, isa yung nasaksak dito sa Las Piñas sa National Patay. High School. Dinala sa ospital. Andito yung ito yung kapatid Henry, yung kapatid ng estudyante. Ito. Kuya, malungkot yung balita. Kumusta po yung kapatid mo? Sabi ko ng ate ko, wala na raw po eh. Teka muna. Kukunin mo muna ang pangalan niyan. Anong pangalan niyan? Hindi naman minor yan, yung kausap mo. Kung hindi minor yan, ano ang pangalan niya, kausap mo muna? Hello po. Ano po ang pangalan po ninyo? Arnold po, Arnold Ontong. Ilang taon na po kayo? 29 po. 29. Ang kapatid po ninyo, ilang taon na? Mga 14 po yata. 14, sige. Wag muna nating banggitin yung pagkakakilala ng inyong kapatid dahil pero ano po ang nangyari sa inyong kapatid? Ano daw po nangyari sa iyong kapatid? Sinaksak daw po eh. Sinaksak.
Opo. Anong year na hunong inyong kapatid? Grade 9 po. Grade 9. Grade 8. Ano po yung sumaksak? Ka-eskwela? Ka-schoolmate? Kaklase din po, kaklase po yata. Oh. Classmate. Opo. Kaaway? Kaaway po? Hindi ko po alam. Henry, may Miss Kay, may binabanggit si Kuya na meron na raw pala pagbabanta. Ano? Paano po Sa yung sabi mo Facebook, kanina? sa Facebook daw po, may death threat daw po eh. Oo. Tapos, Wala naman po sinabi kung sa estudyante o sa kahit sa teacher. Basta ayun lang po yung sabi sa Facebook. oo. Tapos pinapasok pa rin kanina. Opo, hindi pa po dati, cancel na sila ng klase. Mhm. Eh, hindi po sila nag-cancel ng klase. So, yung kapatid mo, dinala sa ospital, sino nagsabi na Ate ko po, patay na? ate ko po. Yung kapatid mo nandoon? Opo. Okay. So, yun ha. Malungkot na balita yan para sa Che, kapatid mo. ano yan? Maraming tama ng saksak? Kawawa naman yung bata? Dalawa po. Dalawa? Upper heart. Saan po? Upper heart. Sa upper heart. Ano daw ang isinaksak na patalim? Kutsilyo po yata. Okay. 29. Opo. Siguro Noche, oo, kung makakakuha rin tayo ng impormasyon sa mga otoridad kasi parang hindi pa sigurado din si Sir Arnold. Kumbaga yung impormasyon ay galing pa lang sa kanyang ate. So wala siya actually dun sa ospital para masiguro natin. Pero nagpapaabot po tayo ng pakikiramay kay Sir Arnold. Yung nakausap mo yung ate mo na yung kapatid mo na nasaksak ay binawian na ng buhay. Sabi niya po, sa video call. Kasama yung ate mo sa ospital. Opo, pero naiyak po kasi yung ate ko nun. Naiyak. Oo. Sige Arnold, nakikiramay kami ha. At sana makamit ninyo ang katarungan. Noche, baka may... Maraming salamat. Yung Henry, wala pang nagsasalita. Wala bang security guard dyan? Security guard? Ganon din, ko mga yung mga security guard dito ng Las Piñas National High School, Maine. At yung nanaksak Henry, bukod sa kanyang kapatid, umiiyak na si Kuya. Yung bukod sa kanyang kapatid, meron pang isa sa loob na sugatan din na estudyante. At yung nanaksak Henry, hawak na, nasa loob na ngayon. Nandiyan ang mga pulis sa loob. Nasa loob pa kasi yung mga estudyante. Kunin mo nga yung Noche, kunin mo nga yung number at pangalan ng kapatid, tawagan natin. Yung mismong nasa ospital. Kunin mo. Okay, sige. Okay. Thank you, Noche. So, update ito, nasa ospital, sabi ni Kuya, batay doon sa kanyang ate, umiiyak na yung kapatid niya dahil patay na raw po yung kanyang kapatid, kaya na malungkot na balita. Estudyante, grade 9 students na kung saan ay meron na palang pagbabanta na sa Facebook. Ito yung mga nanay dito, halos lahat galit na galit dahil meron na palang pagbabanta doon sa Facebook. Pero kaninang umaga, pinapasok pa rin mga estudyante. Anong oras nangyari yan? Anong oras nangyari? Kanina lang. Kanina lang, Henry, dahil dapat hindi pa naka-out naka 4 o'clock, pinalabas na sila ng kanina itong mga estudyante dito sa Las Piñas National High School dito sa main lungsod ng Las Piñas. Balik sa inyo, Henry at Miss Kay. Flash Report. Flash Report! Thank you. 6:05. Stand by. Nay, sa napaulat na may nasaksak na estudyante dyan sa Las Piñas at ayon doon sa kapatid na nakausap ni Noche at nakausap din natin ay binawian na po ng buhay yung kanilang kapatid. Yan po ay kukumpirmahin pa rin at aalamin ni Noche Kakas sa kanyang follow-up report. Samantala, ito iba naman ito, si Lieutenant General Banak partner, yung Deputy Chief for Administration ng Philippine National Police, pumunta naman sa Mindanao dahil binisita yung mga PNP unit doon kasi nga ang daming mga lindol at mga bagyo-bagyo ron Oo. Ano ba ito? Nakabalik na ba si General Banak, Kuya Eric Dastas? Kuya Eric, RH30? Hello, Kuya Eric.
Magandang gabi, Ms. Karen at Kuya Henry. At kasalukuyan ay tinatahak na natin o iniikot natin itong area ng Region 11 and 12. Dalawang region na yung iniikot na kasama si Lieutenant General Bernard Abanak, ang Deputy Chief for PNP Administration. At kanina ay una naming pinuntahan ang Digos Provincial Police Office at napakainit ng pagtanggap ng ating mga kapulisan sa ikalawa ng PNP na si Lieutenant General Bernard Banak, na kung saan ay nagbigay siya ng mga mensahe, at ang pangalawa naman ay pinuntahan naman ay itong area sa Davao Oriental. Tama ba, Lieutenant General? Like tayo sa DCI. Kasama mo ba si Juan? Kasama ko, Kuya Henry. Buti naman. Tayo ay napasama dito dahil nga yung pinuntahan mismo ni Lieutenant General Banak ay yung mga naapektuhan ng napakalakas na lindol Sige. noong nakaraan na buwan. Let's say sa DCI, Lieutenant General Banak, magandang gabi. Like tayo sa DCI. General! Right. General, magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat, Karen, Henry. Opo. Nako. Good evening, sir. Nami-miss na rin namin kayo din sa DCRH. Sana makadalaw nga kayo rin may pagkakataon. Alam nyo naman. At sa kasalukuyan ay ini-inspeksyon nga natin ang mga naapektuhan ng mga units natin, ng mga kapulisan. Lalo-lalo na kanilang mga police buildings and structures, at nakita natin kanina na may mga maluba na mga na-damage at mga police stations. General, itong mga police stations na na-damage, sabi nyo may mga sobra pong damage dahil sa siguro sa kalamidad o sa earthquake. General, may mga buildings pa po ba na hindi na pwedeng gamitin ng ating mga kapulisan? Tama yan. Katulad sa Davao Occidental Police Provincial Office, may dalawa silang building na kailangang i-abandon at hindi na ito pinapagamit. Kasunod na rin sa kautusan ng ating PNP Chief, Police General Jose Melencio Paris Jr., na kailangan na safe ang ating mga kapulisan sa kanilang mga police buildings. Kaya minabuti muna na ito ay i-abandon at sinasagawa na lamang nila mga administrative functions sa mga nalalabing nilang structures na hindi naman damage ng lindol. Kumusta naman po ang moral ng ating mga kapulisan sa area, General? Well, Andre, makita natin na mataas ang moral ng ating kapulisan at patuloy silang naglilingkod sa ating mga kababayan. Pinapakita nila na talagang sila ay mapagkakatiwalaan at masasandigan sa anumang mga sakuna, mga disaster na nangyayari, ay we can depend on our police, Henry. Opo. Itong mga kapulisan natin, General Sir, pagka may sakuna, bagyo man yan, lindol, pagbabaha, sila rin po ay naapektuhan at kanilang mga pamilya. Meron po ba tayong mga naiabot po sa kanilang tulong sa ating puwersa para naman po ay pag makabangon po sila, ay sila naman po ay makatulong sa ating mga kababayan? Hindi sila exempted sa calamity kasi. Oo. Well, tama yan, Karen, Henry. Mayroon nang pinalabas ng mga ayuda ang ating PNP Chief, General Narales Jr., katulad ng mga rice subsidy at yung mismong mga apektado ng mga pamilya ng ating mga kapulisan na damage din ang mga kabayan, ay meron ding assistance na ipamahagi na. So, mataas ang moral ng ating mga kapulisan. General, bukod ba dyan sa Mindanao, bibisita rin kayo sa ilang pa mga lugar sa buong Pilipinas na maaaring hindi naman biktima ng paglindol, pero maraming mga areas din palaging dinadaanan po ng bagyo? Tama yan, Andre. Lahat ng mga region ay kailangan nating mabisita dahil patuloy din naman ang ating mga administrative programs
pagsuporta sa mga programa ng ating PNP Chief, General Narades Jr., katulad ng pagpapataas ng moral and welfare, lalong-lalo na ang pagpapalakas din ng ating disciplinary mechanism na kailangan ay mataas ang antas ng integridad at disiplina ng ating mga kapulisan na huwag masangkot sa mga maling gawain. Henry. Ay, malaking bagay kasi pag kayo mismo ang bumababa at nakikita kayo sa area, General Banak, with the, of course, General Nartates at the helm, ano ho? Yes, Andre, at nagpapasalamat tayo sa ating PNP Chief, General Nartates Jr. na itinatalaga tayo upang mabisita natin ang mga field units at maramdaman nila na ang ating national headquarters ay may mga programa para sa ating mga field units at malaking bagay ito na tayo nakakapag-ikot. So aasahan ng lahat ng mga regional provincial office na kayo po bibisita sa kanilang mga lugar. Oh yes, tama yan, Henry. At lahat ng mga pinag-uutos ng ating PNP Chief ay sinasagawa natin yung dissemination at cascading. So, katulad nitong nakaraan, may mga mahigit 5,000 na mga kapulisan natin ang newly promoted to higher rank. Nag-oath-taking sila, nag-running in ranks, kaya talagang mataas ang moral ng ating mga kapulisan. Alright, General, partner, siguro imbitahan din namin kayo ng live pag nagkaroon kayo ng pagkakataon ay makabisita kayo at nang makapagkwentuhan naman tayo ng live dito sa studio. General, salamat ha! Thank you po, General Banak, sir. Ayun, maraming salamat po at kasama ko rin si RH30 at maraming salamat sa DCRH. Okay, ito mo naman si... Ayan ang gusto ko. Hindi, nakita mo no. Kuya Eric, mawawala ka ng trabaho dyan kay General. Kala ko announcer eh. Ito pa maganda kay General. At saka Kuya Eric, alam mo, kita mo yung kanyang tono na kasama sa atin. Ano siya, reporter na rin siya. Sige Kuya Eric. Ingat kayo dyan sa pag-iikot. Sabihin mo kay General na iniimbitahan natin siya dito. Henry, gusto ko lang idagdag at Ms. Karen, kasi bukas ng umaga ay magkakaroon pala, katuwang na rin pala ang Paternal Orders of Eagles sa pangunguna ni Kuya Marvin, yung National President at dating President na Kuya Arnold Landayan, ay makakatuwang ang Philippine National Police na magbibigay naman ng mga counting tulong sa mga naapektuhan din ng lindol dito sa Region 11 and Region 12. Kuya Henry and Mr. Alright. Thank you, Eric. Mula pa rin dito sa Mindanao, ito pa rin si RH30, Eric Despas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Kuya Eric Dastos. Alam mo, ito si General Banak, hinug na ito. Para maging PNP Chief, baka natin. Sana malay naman mo. Guhit ng tadhana. Salamat, RH30, Eric Dastos. Samantala, paggamit ng ombudsman ng mga witness na nahaharap sa cyber libel at perjury cases, kinuwestiyon ng kampo ni Congressman Romualdez. RH number 12, Milky Rigonan, Milky. Pinuna ni dating House Speaker Martin Romualdez ang patuloy na paggamit ng ombudsman na mga witness na kinasuhan na ng perjury at cyber libel. Sa kanyang statement, sinabi ni Romualdez na humihingi siya ng tamang pagtrato sa batas na nagpapatuloy na ang preliminary investigation. Ipinagtataka ni Romualdez na reject na ang naturamang witness pero ngayon muling gagamitin ng ombudsman. Gate ni Romualdez, ito ang mga witness na ibinasura na at kinasuhan na pero muling gagamitin para siya lang ang ituro at wala ng iba. Sa kabila nito, tiniyak ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban na ito, gagawin ng tama at hindi patitinag. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, COMELEC maaaring tumanggap ng donasyon para sa mga special elections. Ayon po ito sa COMELEC Chair. RH9, Tina Nolasco, ibalita mo yan, Tina. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na pinapahintulutan ng batas ang pagtanggap ng donasyon ng komisyon mula sa lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng espesyal na eleksyon. Kaugnay ito sa pagtanggap ng COMELEC ng 50 million pesos na donasyon mula sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Ayon kay Garcia, batay ito sa Section 10 ng Omnibus Election Code na pwede ring i-reimburse o ibalik
Nilinaw din ng COMELEC Chair na inaprobahan ng sangguniang panglungsod ng Dasmariñas ang donasyon na 50 million pesos at may kaakibat na resolusyon ng COMELEC Unbank at sakop ng isang Memorandum of Agreement. Matatanda ang una ng tinawag na fake news ng COMELEC ang isang social media post na nagsabing isang legal bribery umano ang donasyon dahil kandidato bilang kongresista ng 4th District ng Cavite ang nagbitiw na mayor ng Dasmariñas habang anak niya ang kasalukuyang vice mayor at acting mayor ng lungsod. Ayon kay Garcia, wala sa batas ang issue ng conflict of interest bilang basihan ng pagsasauli lalo at dumaan ito sa proseso at ang COMELEC din ang nagpapasya o magpapasya kung paano at saan gagamitin ang budget. Handa rin anya ang komisyon na sagutin at harapin ang anumang kaso na maaaring isampa kaugnay nito. Nabatid na sa August 29, isasagawang special election sa Cavite 4th District para punan ang nabakanteng pwesto sa Kongreso ng pinatalsik na si Francisco Kiko Barzaga na anak ng dating alkalde at kapatid ng kasalukuyang acting mayor. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina. Samantala, binabati lamang ni Governor Helen Tan at binabati na rin natin ang Police Provincial Office ng Quezon sapagkat nagwagi po sila sa pagiging Outstanding Police Community Affairs and Development or PCAD Senior PCO for 2026. Wow. Sa buong Calabarzon, partner. Congratulations. Siya ay ang Quezon po ang itinanghal na Outstanding Police Community Affairs and Development. Congratulations po from Governor Helen Tan. Binabati niya si Police Colonel, ang ating kaibigang si Colonel Romulo Albacea, ang PD ng Quezon. Colonel, isang pagbati, snapper salute po sa inyo. Congratulations sa inyong pamumuno sa Quezon Police Provincial Office. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, sino bang ating... teka muna. Ryder ba ang apelyido nito? Kasing ganda ba? Ni Miss Ryder. Si Winona Ryder Espinas ng Albay. Ng Albay. Naku, magayon nito. Sige, tawagin na natin. Hello po, Miss Winona. Good evening po sa inyo. Hello po. Pakita mo naman si Winona. Winona, ilang taong ka na? 32 na po. 32. Batang-bata pa. Oo. At kamukha mo siguro yung sikat na actress na si Winona Ryder, yung dating jowa ni Johnny Depp. Baka doon siya ipinaglihin ng mami niya. Pwede. Oo. Diba, Tinitingnan ng picture ni Winona Ryder nung pinagbubuntis ka. Diba? Tawa naman si Ma'am Winona. Ang dalagang magayon na ang isasagot ay... Eto muna ma'am, para meron kang 500 pesos in GCash. Tama-tama Friday payday. Ano po ang istasyon ng radyong numero 1 sa Pilipinas? At kauna-unahan po sa mga puso ng mga taga-Albay, Ma'am Winona. DZRH. Ay, yung malinaw na malinaw ang sagot. Winona, pwede bang English ang sagot mo? English na. may nakikinig, may kasama si Ma'am Winona. Kasama mo yata si Johnny Depp pa. Kasama ang Love Life. Winona, congratulations! Thank you, Ma'am. Congrats po. God bless po. Si Winona, God bless you din po. Si Winona Ryder Espinas ng Albay. With her handsome husband, Johnny Depp. Maganda pala yung pangalan. Johnny Depp pala yung pangalan Wino. Espinas. Parang magandang ang pangalan yung Winona. Madali pang isulat. Winona. Pag nag-grade 1 ka, hindi ka mahihirapan. Ano? Oo. Kaysa doon siya, daming-daming habang-habang. Hindi. May pinakamadali pa rin. Karen. Henry. Sabagay. Isang pangalan lang. Hindi, pero ito, Winona. Pwedeng ano nga eh. Pwedeng
Oh, kaya daw siya winner kasi win Nona. Yes, win na. Ayan. Sumayin niyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DCRH. Lagi po nating paalala sa ating lahat kung gusto nating umasenso sa buhay. Manalig at magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pagkos gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa po ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama at samahan pa ng pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil help is wealth. At dahil Bernes ngayon, susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Atty. Cam Cheryl Adami muli ng inyong mga kasama. Salamat po. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Balansado.